Taas ka natin ang ating mga kamay. Huwag ka iway at sumigaw ng hallelujah! Isa pa, taas ang kamay. At sumigaw ng hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Ang sabi po sa awit, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh! Pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang ating Diyos mula noon, ngayon at bukas ay hindi magbabago. Amen? Salamat na lamang po sa ating Panginoon kasi minarapat niya na tayong muli ay magkakasama ngayon na sasamba sa Kanya. Amen? Alam niyo po ba, if you always find time for Jesus, lagi rin siyang ready for you. Amen? Ano man yung mga kailangan mo, dumaraan man tayo sa mga unos o bagyo, meron tayong matibay na sandigan at sino yon? Si Jesus Christ. What a powerful name it is, di ba? Jesus, our Savior. Inanyayahan ko pong lahat na tumayo. At minsan pa, tayo po'y pumalakpak. Palakpakan natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Alam ko po, itong aawitin natin, alam na alam nyo, kaya walang hindi aawit ha, church! Let's sing this song, ipangalandakan natin ang kabutihan ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo, sabihin natin, Jesus, 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 Jesus. Atin nang ipamalita ang balitang kay ganda na si Jesus ang Diyos na dakila na mundo siya ay pumunta upang magligtas. Yan ang iyong ibigkas sa bawat lahi, sa bawat lipi, sabihin mong malakas. Sabay-sabay, pangalandakan sa buong sanlibutan. Kanyang kabutihan, hindi mapaparang. Ating pagsigawan, tayo'y kanyang ligtas. Pangalan ni Jesus ang ibigkas. Atin nang isababuhay ang buhay na kanyang binigay. Si Jesus ang magliwanag sa buhay, siya'y ipahayag. Siya ang ating gabay at ang Diyos na buhay. Ang bawat labi, ang bawat tinig, sabihin sabay-sabay. Come on, church! Ipangalandakan sa buong kanyang kabutihan, hindi mapaparang.
habang buhay magdiriwang dahil sa pag-ibig mong tapat, Jesus. Hallelujah! Kung ikaw ay dumaranas ng maraming problema, ano ang iyong sigaw? Jesus! Kung meron kang answered prayer, ano ang iyong sigaw? Jesus, ito lamang ay nagpapakita na ang ating Diyos ay hindi nagpapabaya. Ano mang sitwasyon ng ating buhay, nariyan ng Diyos at lagi natin, tayong mga anak ng Diyos, kahit na nahihirapan tayo, dumadaan sa pagsubok, ang ating sigaw ay, Jesus, dakila ka. Bakit? Kasi naranasan natin ang kanyang kabutihan. Amen? Kahit meron tayong mga sakit, karamdaman, ano ang sigaw ng kanyang mga anak ng Diyos? Jesus, dakila ka. Hallelujah! Alam niyo po bang walang mahirap sa ating Panginoon? Walang imposible sa Kanya. Marami siyang mga sakit na pinagaling. Mula noon hanggang ngayon, magpakailanman, kikilos at kikilos ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! O purihin ka, Jesus. Tanong sa iyo ang aming pagsamba. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Come on, church. Come on, sing it out. Mahirap sa'yo. Thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw mo ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo.
sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang dahalan. Sa gitna ng bagyong awit at bigman, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat paglahuman.
Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo magsambit ng mga paboritong awitin para sa ating nag-iisang Diyos. Ang ngalan mo, ang tunay na kamanghamangan, ang iyong mga salita. Oh, ito'y buhay, ito'y buhay. Father in heaven, we want to thank you for this day that you have made, and we have the reason to rejoice and be glad in it, oh God. Lord, right now, I am praying, Panginoon, for our church, Panginoon, na naririto ngayon. Lord God, marami kaming pinagdaan ng mga bagyo, but here we are, oh God. Dito kami ngayon. Pinipili namin pong papurihan ka at sumamba sa iyo. Lord God, ano man yung sitwasyon na meron kami ngayon, whether we are in our happy place or not, we are in our valley or in the low, Panginoon. Lord God, I pray na ang bawat isa, Panginoon, ay katagpuin niyo po sang-ayon sa kailangan po namin, Panginoon. Salamat po sa mga salitang mahayag sa umagang ito na siyang muling magpapalakas sa amin, O Diyos. Gamitin niyo po ang aming tatay pastor bilang inyong mouthpiece para po makapag-spread ng ng pinakamagandang balita sa lahat. At yun ay ang pag-aralan ang tungkol sa buhay ng aming Panginoon Kristo at ang aming identity sa inyo, O Diyos. Salamat po dahil tinawag mo kami mga pinakamamahal mong mga anak. Tinawag mo kami sa aming mga pangalan. Pinili mo kami at minahal mo kami. Purihin ka po at sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lahat po tayong mga kaupo na. Ayan. A blessed morning po, everyone. Tayo po ay dadako naman sa ating tithes and offering. So, gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang isang Bible verse from 2 Samuel 24. Sabi po dito, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Ito po ay galing sa isang maikling kwento tungkol kay Haring David po. So, noong panahon na yon, nagkaroon ng kasalanan si David kay Jesus, sa Panginoon. Nang ma-realize niya ang kanyang pagkakamali, nais niyang magbalik laob sa Diyos by giving offer. So, inutusan siya ni God na magtayo ng altar sa giikan ni Arona po. So, pumunta si David kay Arona and sabi niya gusto niyang bilhin yung lugar kasi magtatayo siya ng altar doon. Pero inalok siya ni Arona na sa kanya na lang yon, binibigay sa kanya ng libre, pati yung mga hayop, tsaka lahat ng kagamitan para doon sa handog. Pero sabi ni David, sabi ni Arona, kunin mo na lahat to, sa'yo na ito, David, libre na. Diba? Kung tayo siguro yung nasa katayuan ni David, baka sabihin natin, salamat, libre na siya na mapupunta sa atin. Pero iba yung naging response ni David. Ang sabi niya, hindi ako maghahandog sa Panginoon kong Diyos ng bagay na hindi naman nagkakahalaga sa akin. Bakit tumanggi si David sa isang bagay na libre naman? Because David understood that worship is not simply about giving. It is about the heart behind the giving po. So, hindi naman kailangan ng Diyos ang pera natin. Hindi niya sinusukat ang pagmamahal natin base sa laki ng offering na binibigay natin sa Kanya. Ang mahalaga ay ang puso at dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Minsan nagbibigay tayo kapag may sobra lang. So, kapag nabayaran na natin yung bills, yung tuition, yung
kapag na-budget na natin yung pera na meron tayo, tsaka lang natin naiisip na, sige, etong sobra, ibibigay ko na. Pero hindi dapat ganon. Hindi naman masama maging practical. Totoo naman, may mga bills tayong kailangang bayaran, responsibilities at sariling pangangailangan. Pero ang point ng kwento ni David ay hindi natin kailangan ibigay ang lahat ng mayroon tayo. The point is the heart behind our giving. Kung taos ba sa puso natin yung pagbibigay natin ng handog at ikapo sa Diyos. Okay, kapag nagbigay tayo, napipilitan ba tayo or binibigay natin siya ng bukas sa loob natin? Yun yung gusto kong maalala natin ngayon. Giving is not about impressing God. It is about trusting God. So, hindi natin kailangan ikumpara ang offering natin sa iba. Hindi natin kailangang mahiya kung maliit o malaki ang kaya nating ibigay. Ang mahalaga ay nagbibigay tayo willingly, thankfully, and faithfully po. Kayo ngayong araw, hindi lang natin ibinibigay ang ating tithes and offerings, ibinibigay din natin ang ating pasasalamat, pagtitiwala at higit sa lahat, ibinibigay natin ang ating puso at papuri sa Diyos. So, ipag-pray po natin ang ating mga ikapo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng iyong blessings at sa iyong patuloy na provision sa buhay namin. Tulungan mo kaming magbigay ng may masayang puso, hindi dahil napipilitan kami, kundi dahil kami ay nagpapasalamat at nagtitiwala sa iyo. Nawa ang aming tithes and offerings ay magamit para sa iyong gawain at maging pagpapala sa ibang tao. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng iyong ipinagkakatiwala sa amin. Tanggapin mo po ang aming handog at higit sa lahat ang puso na kasama nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Maaari na po tayo makaupo. Okay, magandang umaga po sa ating po lahat. Good morning po. Sa tagal po ng aking pagpapastor, at the same time, naging itinerant missionary po ako, meron po ako talagang napatunayan. Napatunayan ko po na itong ebanghelyo ay hindi talaga kayang pigilin. Kasi ako po ay nakapunta na ako sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, at iba't ibang lugar ng mga iglesia lokal ang aking pong napuntahan. Kaya ako po ito nasabi, siguro kahit ang aking mga anak ay nagugulat, nagtataka, paanong nagkaroon ng simbahan sa isang lugar na parang hindi mo iisiping magkakaroon ng simbahan. Kasi yung aming pong pinuntahan kahapon sa Tarlac ay hindi naman nasa highway, kundi nasa kasulok-sulukan. Na parang iniisip mo, may mga bahay ba dito? Meron ba itong lugar na pwedeng pagtayuan ng isang lokal na iglesia? At doon, napatunayan po namin na talagang merong isang lugar doon kung saan ako po ay nagsalita, kung saan ang aking pong mga anak ay umawit sa Panginoon, at kung saan tayo po ay nagpahayag ng Ebanghelyo. Kaya naman, hindi po nakapagtataka kahit po yung mga bansang sarado
mga bansang hindi po naniniwala sa ating Panginoong Hesus ay naaabot ng mga misyonero. Ginagamit sila sa pamamagitan po ng pagtuturo, ginagamit sila sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga negosyo sa mga lugar, at doon sila po ay ginagamit ng Panginoon para maipaabot lang ang may kinalaman tungkol kay Hesukristo. Talagang iisa lang po ang atin pong ipinapahayag at ipinapakilala sa tao, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sa pagkakataon pong ito, meron po tayong hindi maiwasan ng mga kanya-kanyang pananagutan. Halimbawa, ang isang sitwasyon o isang bagay o anumang tamang dapat gawin na nalaman mo na, nagkakaroon ka ng obligasyon na ito po ipasa sa iba. Tama po? Halimbawa, nalaman mo sa iyong paglaki ang paggalang, itinuro sa iyo ito ng iyong mga magulang. Nagkakaroon ka ng obligasyon na yung salitang opo at po, yung salitang mano po, salamat po, itinuturo mo ito at nagiging obligasyong ibahagi mo sa iba. Nagiging pananagutan mo sa iyong sarili. At ang mga magulang na hindi po nakasunod sa pagtuturo ng tamang aral, nagsisisi sila sa huli. Sana itinuro ko sa iyo, anak, kung ano yung tama. Ang problema, sinundan mo kung ano yung mali na ipinapakita ko sa iyo. Ang mga anak naman, na tinuruan ng tama na hindi namang sumunod, nagkakaroon din sila ng pagsisisi sa kanilang sarili. At sinasabi naman nila, sana aking ina, aking ama, sana ako ay sumunod sa iyong mga aral. Di po ba? So, dito po sa lugar na kung saan tayo po'y nagtitipon linggo-linggo at tayo po'y nag-aaral ng maka-espiritual na aralin, lahat ng pinag-uusapan po natin ay nagiging obligasyon o pananagutan natin na ito po ay makarating sa iba. At ang isa po na gusto po natin gawin, lalo po sa mga susunod na mga henerasyon na tinuturuan ng ating po mga guro linggo-linggo, ay sila po ay matuto, makasubaybay sa kung ano po ang gusto ng Diyos na mangyari dito po sa atin. Ngayon pong umagang ito, gusto ko pong talakayan sa inyo papaanong hindi na kayang pigilin ng sitwasyon at mga pangyayari ang patungkol kay Hesukristo na siyang lumaganap sa kanilang panahon hanggang makarating ito sa ating panahon. So ang paksa po natin ngayon ay spreading the good news. Yung pagpapalawak, pagpapahayag, pagsasabi ng mabuting balita. At ito po ay binasa kanina ng ating tagapagbasa, Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng banal na Espiritu, at kayo ay magiging saksi ko, una sa Jerusalem, pangalawa sa Judea, pangatlo sa Samaria, at sa buong daigdig. Napangyari ba ito agad-agad pagkatapos ni Jesus umakyat sa langit? Hindi po. Matagal din po at bumilang po sila ng mahaba-habang panahon bago nila sinunod ang pagiging saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa dulo ng daigdig. Ang ginawa po nila, pagkatapos nilang malaman ang lahat ng turo ni Jesus, pagkatapos nilang tanggapin ang banal na Espiritu, sila po'y hindi kumalat. Bagkus sila po'y nagsama-samang tulad nito at ayaw na nilang maghiwa-hiwalay. Tayo-tayo na lang. Tayo-tayo na lang. Wala nang ibang pwedeng makaalam ng tungkol sa mabuting balita. Tayo na lang. Sapat na tayo na mga alagad ni Jesus. Sapat na tayong naimpluwensyahan ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nabubuhay. Paano pa ako mangangaral? Paano pa ako magiging matapang sa pangangaral? Wala na yung pinaka-leader natin.
wala na si Jesus, umakyat na sa langit. Ganon ang kanilang kaisipan nung panahon na yon. Pagkatapos sa labas ng kapaligiran, marami ang nagagalit sa atin. Marami ang nagagalit sa ating tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo-tayo na lang, wag na tayong maghiwa-hiwalay. Pero ang Diyos ay hindi napapipigil sa ganong kaisipan. Kailangan nilang maghiwa-hiwalay. Kaya yung pong Acts 1:8, binaligtad ng Biblia, ginawang Acts 8:1. Ayun po. And Saul approved of their killing him on that day. Ano sabi? A great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judah and Samaria. Ayaw nilang ayaw nilang maghiwa-hiwalay eh. Parang tayo, kung gusto natin, tayo-tayo na lang. Hindi pwede sa Diyos ang ganong kaisipan. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan sa atin para tayo ay makarating kung saan-saan at maipahayag natin ang Ebanghelyo. Sa kanilang panahon, ang naging solusyon ng Diyos, usigin sila. I-persecute sila. Lahat ng tagasunod ni Jesucristo, huhulihin, papatayin. Nangalat sila. Ang iba'y pumunta ng Samaria, ang iba'y pumunta ng Judea, ang iba'y pumunta kung saan-saan lugar. Dala-dala nila ang mga salitang, ano ang dahilan? Bakit kayo ay pumunta dito? Ano ang dahilan? Bakit kayo ay nagtatakbo papunta rito sa aming lugar, sa Samaria, sa Judea? Sasabihin naman nila, si Jesus ang dahilan. Inuusig kami dahil sa pagsunod namin kay Jesus. Tanong naman ng taga-Samaria, tanong naman ng taga-Judea, sino ba yung Jesus na yan? Bakit ayaw nila kay Jesus na yan? Anong meron si Jesus? Magsisimula naman silang magkwento. Ang Jesus na ito, nung panahon siya nabubuhay, ay naghimala, nagpagaling ng may sakit. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Hindi na napigil ang kanilang bibig patungkol kay Jesus. Ang naging suliranin, imbes na hindi maniwala, naniwala ang taga-Samaria, naniwala ang taga-Judea, naniwala ang bawat taong sinasabihan nila tungkol kay Jesus. At yan po ay nakarating, lumaganap hanggang sa ating panahon. At dahil ito po ay napatunayan, kahit kasulok-sulukan ng daigdig, mga lugar na kung saan ay parang hindi maaabot, mga bundok, mga lugar, maniwala po kayo nung panahon makaliitan pa ng aking mga anak, na isama ko sila sa Tugigaraw mission namin. Sakay ng bangka, tawid sa ilog, sakay ng kabayo, papunta sa bundok, kaliitan pa niyan, hindi ko alam kung sino ang pinakabunso kong anak nung time na yon. Si Hazel. So wala pa si Hannah at saka wala pa si Hart. Hindi nila alam yung kwentong ito. Pero nung panahon na yon, mga bata pa sila talaga nun. Kaliitan pa. Sinama ko sa Tugigaraw Mission. Iisipin ninyo ng isang bundok, sa pinakatuktok halos ng bundok, ay merong isang simbahan. Kung saan ang simbahan ay mas maganda pa dito. Marmol, may chandelier, aircon, napakagandang lugar. Hindi mo iisipin na sa lugar na yon, isinasampa nila yung mga semento, mga hollow blocks, para maitayo lamang ang isang gusali na pagtitipunan. At hindi sila daan. Libo sila, ilang service ang kanilang ginagawa. At alam nyo kung saan nanggagaling ang kanilang mga membro? Bumababa sa kanilang lugar, sa matataas na lugar at bundok. Madaling araw pa naglalakad na sila para makarating doon sa lugar na sisimbahan. Nalilate sila? Hindi. Nauuna pa sila sa pagbubukas ng simbahan. Could you imagine? Sa ganon paraan, sa ganon senaryo, napatunayan ng aking mga mata, nasaksihan ng aking mga anak sa mga misyong aking ginagalawan, na dito pala sa lugar na to, merong nabubuo na mga lugar na kung saan na itatayo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tema
ng spreading the good news is from the upper room to the ends of the earth. Nagsimula ang lahat doon sa upper room, kung saan nagkaroon sila ng banal na hapunan, kung saan ipinahayag ni Jesus ang kanyang magiging kamatayan, kung saan ipinahayag ni Jesus na makikatlong araw siya mabubuhay na maguli. Doon nagsimula ang lahat ng istorya ng pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus, at ito'y lumaganap na hanggang sa ating kasalukuyan. Kaya sa pasimula pong ito, meron pong 2 talata that serve as the outline of the entire book of the Acts. Yung 2 talatang ito na Acts 1:8 at saka po itong Acts 8:1 ay parang binigyan niya ng buong istorya ang libro ng Gawa. Ang Gawa ay meron 16 na kapitulo, pero halos ihinati lang niya sa 2 kwento. Ang Acts 1:8 kung saan ang plano ng Diyos ay naroon, God's plan, at Acts 8:1 kung saan ang plano ng Diyos is put into action. Acts 8:1 is God's plan in action, and Acts 1:8 it's God's plan. Ano yung Acts 1:8? God's plan. Plano ng Diyos. Maging saksi kayo sa Samaria, sa Jerusalem, at sa buong daigdig sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayaw niyong makinig, ayaw niyong maniwala, ayaw niyong humayo, bigyan ko kayo ng Acts 8:1. God's plan in action. Ang Diyos ay kumilos at pinakilos niya ang mga tao, alagad niya nung panahon na yon, sa pamamagitan ng persecution. Why? Sa puso ng Diyos, God never intended for the gospel to stay in Jerusalem. God never intended for the gospel to stay in Catleya. Kuha nyo? Hindi po programa ng Diyos na ang ebanghelyo ay manatili lang dito sa lugar na to, sa Catleya. Dito at dito lang tayo palagi. The goal is, sabay-sabay, spread the good news. Yan ang layunin, spread the good news. Hindi naman kayo lahat taga-Catleya. Meron sa inyo taga-Buhay na Tubig, meron sa inyo taga-Bayan Luma, meron sa inyo sa iba't ibang lugar. Meron sa inyo na papuntang Dasmariñas, malalayo ang ibang lugar. Kaya nag-i-spread out yan. Sa pamamagitan po ng malalayong lugar na ito, yung impact ng inyong buhay sa kanila ang magiging dahilan para tayo po ay magkaroon ng paglawak ng ebanghelyo. Pwede sa inyong lugar magkaroon uli ng gawain. Dahil masyado itong malayo, dito na lang tayo, Tatay Pastor, malapit dito sa amin, meron 2 pamilyang gustong magtipon-tipon, magsimula tayo dito. Pwede po yon. Ang paglawak po ng ebanghelyo ay lumalawak sa pamamagitan din kung saan tayo nanggaling. Iba-iba po yung lugar. Yung lugar na pinuntahan namin sa Tarlac ay lugar na kung saan hiwa-hiwalay ang bahay. Naglalakad sila para makarating sa simbahan. Sabi nung kanilang pastor, wala kasi kami sasakyan. Nagsisikap kami magkaroon ng sasakyan para yung doon sa isang baryo mahakot namin papunta dito sa church. Ganon sila kapursigido. Tayo po'y nasa bayan. Tayo po'y nasa syudad. Tayo po'y may mga sasakyan. Tayo po ay may mga higit na kapasidad kaysa sa mga nasa baryo at nakasulok-sulukan. Meron silang mga instrumentong magaganda, hindi naman nila kayang gamitin sa tamang pagkagamit. Kaya nagkaroon sila ng puso. Pag bumalik po kayo dito sa amin, isasama na namin ng music seminar, no, sa pamagitan ni Kuya Brian. Si Kuya Brian nyo, pinagkaguluhan agad doon. No, halos ayaw kaming paalisin. Habang kami naroon, si Kuya Brian nyo hinihigit. Turuan mo po kami, turuan mo po kami. Nakakatuwa yung ganong impact, no? Nung marinig nila ang special number ng aking mga anak, gamit ang mga instrumento, sabi nung drummer na pumupukpok doon, sabi niya, grabe ang anak ninyo, nanliit ako. Kala ko magaling na ako, mali pala yung mga ginagawa ko. Natutuwa ako na merong impact na nakarating sa kanila sa panahon na yon. But the point is, meron silang overhead projector, meron silang gano'n, hindi nila alam paano gamitin. Wala lang sapat na panahon ang aming Mediatek
para tumulong sa kanila, para ma-i-flash yung gusto nilang i-flash. Pero kumpleto. Suportado sila ng kanilang sponsor from Canada. Gusto nilang tumulong, gusto nilang gawin ang lahat. Pero may kakulangan na dapat pong paunlarin sa kanilang mga buhay. So ang intention ng Diyos ay hindi lamang manatili tayo dito. Intention ng Diyos na hindi lang sila manatili sa lugar na yon. Ang intention ng Diyos, mapakalat natin ang mabuting balita. Kaya ang malaking tanong, where are you on the map of Acts 1:8? At tinatanong sa atin, kung ang mapa po ay Jerusalem, Judea, Samaria, nasan tayo sa mapang yon? Baka tayo'y nasa Jerusalem pa lang. Baka wala tayong naaabot sa Samaria, sa Judea, o kaya sa ibang lugar. Kaya po sa mga tumatagal na mga simbahang tulad nito, nagkakaroon sila ng mga daughter churches. Okay? Nagkakaroon sila ng mga itinatanim na mga iglesia lokal katulad nito. Pag ito po'y nag-spread out, tayo po ang pinaka-main church. Nakuha niyo po? Tayo po ang pinaka-main church dito. Ang mother church natin ay nasa Makati, pero dito po sa Imus, tayo po ang pinaka-main church na gagamitin ni Lord para mag-spread out sa inyong mga lugar o sa ibang lugar ang Ebanghelyo. So, number 1, ano yung inuutos? The command. Sa utos po ng Panginoon, hindi siya nagsabing, humayo lang kayo. Meron siyang ipinabaon. Meron siyang ipinasama sa atin, at yun ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sa inyong pagiging saksi, makakasumpong kayo, makakatanggap kayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin? Point number 1, we were not sent empty-handed. Hindi tayo pinahahayo na wala man lang tayong kalaban-laban o wala man lang tayo kahit anong hawak sa atin para ipanalo natin ito. Sabi po dito, before you do mission, you need power first. Hindi naman tayo pwedeng basta na lang pumunta dito, pumunta doon nang hindi natin inihahanda ang ating sarili. Kaya meron po tayong tinatawag na discipleship and mentoring. Preparasyon, paghahanda. Kung sakaling dumating ang punto, kakailangan na nating mag-extend ng ministry sa iba't ibang lugar. Maipakalat natin ang Panginoong Hesukristo. Maipakalat natin ang mabuting balita. Hindi tayo aalis na wala tayong hawak. Taglay-taglay natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritong ipinangako ng ating Panginoon. Ang dala natin ay hindi ang ating mga talento, not talent, not money, not skills, but the Holy Spirit. Walang magagawa ang talentong meron tayo. Walang magagawa ang pera na meron tayo. Walang magagawa ang mga kakayahan na meron tayo kung wala ang kapangyarihan ng Diyos Espiritu sa atin. Correct? Ang ating po mga talento, pera, kakayahan ay magkakaroon lamang po ng malaking epekto sa buhay ng tao sa ating mga pangangaral, sa pagtanggap natin ng banal na Espiritong ipinangako sa atin bago tayo maging saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa buong daigdig. Sabi nga dito in application, many want to share, but they are tired and afraid. Gustong-gusto natin, pero takot tayong magsalita. Takot tayo ni mag-imbita para tayo po ay marami pa ang makakilala sa Panginoon. But we need to be refilled first. Pray, wait, and be filled. Kung hindi natin kaya, kung tayo ay naduduwag, kung tayo ay natatakot, balik uli tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng lakas, hingi tayo ng talino, hingi tayo ng wisdom. Kung ibibigay sa atin ang oportunidad na makapagbukas sa isang lugar, halimbawa Dasmariñas, halimbawa Tansa, isang pamilya ang tumanggap sa atin para buksan, hahayo tayo.
para doon ay magkaroon uli ng panibagong iglesia na kung saan ay magpapalaganap uli ng gawain ng Panginoon. Sabi nga ng binanggit sa atin kanina ng ating tagapagsalita sa panahon ng kanyang pag-encourage sa giving, you cannot give what you don't have. Wala kang ibibigay kung wala ka naman talagang ibibigay. Pero tayo may ibibigay. Amen? Merong Panginoong Yesus na pwede nating ibigay. Pwede nating sabihin sa ating mga kaibigan, kakilala o kahit saan man. You cannot give water if you are also dry. Paano ka makapagpapainom? Paano ka makapagbibigay ng tubig kung ikaw mismo ay tuyot na tuyot? Wala ka man lang katubig-tubig sa iyong sarili. So sa utos ng Panginoon, merong kapangyarihang taglay na ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Pero sa kanyang pag-uutos, meron po siyang sirkulo na kung saan dapat nating ilabas. Palabas, hindi sa loob. Palabas. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ang bilog na ito ay hindi paloob, hindi tayo-tayo lang. Ang sirkulong ibinibigay ng Diyos sa atin, o misyon, ay para palabas. Mula sa Jerusalem, pa Samaria, pa Judea, etc. Kaya meron pong 4 na circle of mission. Okay po, God's good news must be spread. Number 1, Jerusalem. Ang Jerusalem po dito, ang tinutukoy po dito ay pamilya po natin. Kumusta ang ating kanya-kanyang Jerusalem? Ang asawa mo kung meron man, ang mga anak mo, ang magulang mo, o ang mga kapitbahay mo, o mga relatives mo. Sila po ba ay meron ng tiyakang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo? The hardest but most important. Sabi po dito, isa sa pinakamahirap akayin yung pamilya natin. Tama? Totoo yan. Pag nakakilala yung anak, ang hirap akayin ng magulang. Pero pag nakakilala ang tatay na merong magandang ehemplo, tangay mula asawa, pato, lahat ng kanyang mga anak. Yan po ang ebanghelyo. Kaya kalimitan, ang tatay ang siyang pinalalakas. Ang tatay ang siyang pinatitibay. Kasi sila yung tinitingnan ni Mrs., tinitingnan ng mga anak. Pag ang tatay hindi nag-church, wala, mahirap talaga. Mahirapan na ang mga anak ay yakagin ang kanyang mga magulang. Pero kinakailangan, pinakamahirap siran ay ang pamilya. Pero pag ang pamilya naman ang nadala mo, kagulad ng pamilyang meron tayo ngayon, walang dahilan upang hindi tayo maging dahilan para makakilala ang iba. If it doesn't start at home, it is not real. Kapag ang gawain o sinimulan mo sa Panginoon ay hindi nagsimula sa iyong bahay, maaring hindi ito makatotohanan. Ang matibay na pagkakilala sa Panginoon ay nagsisimula sa bahay. Ang pangalawa po ay yung tinatawag natin Judea. Ang tawag po dito, your comfort zone. The people like you. Kasundo mo, kaibigan mo, kalingwahi mo. Yan ang mga comfort zone. Pero ang tanong, naaakay mo ba sila sa Panginoon? Nadadala mo ba sila sa Panginoon? Your co-workers, your classmates, your friends. Kaya nga sabi ko sa inyo, kayong mga mag-aaral, pagpasok nyo pa lang sa eskwela, magpakilala na kayo ay Christian, anak ng Panginoon. Pag hindi kayo nagpakilala at sila ay nagsimulang kayo ang ma-impluwensyahan sa mundong kanilang ginagalawan, hindi na kayo makakapagpakilala sa kanila. Comfort zone, kapalagayan mo na, kakwentuhan mo na. Pero ang tanong, kakwentuhan mo na, kapalagayan mo na, kaeskwela mo pa, katrabaho mo pa, ni minsan sa buhay ng inyong pag-uusap, na pag-usapan nyo ba na kailangan mo din si Jesus sa buhay nila. Di po ba? Yun yung sinasabi ko po sa inyo.
mga bagay na kung saan ay nalaman nating tama, nagiging obligasyon natin na ito'y ipaalam sa iba. O kaya, nagiging pananagutan natin ito. No? Sabi nga nung isang kwento, pelikula, may binaril. Pagkatapos, dinala dun sa bahay. Ginamot. Nung matauhan, nagkwekwento yung binaril kung ano ang kanyang background at pinanggalingan. Ano sabi nung sinasabihan? Huwag mo nang ituloy. Ayaw kong makaalam ng kahit ano sa'yo. Mas marami akong malalaman, mas marami akong magiging obligasyon at pananagutan. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Pero hindi natin pwede itong ilapat sa atin. Alam na natin ang tungkol kay Kristo. Alam na natin si Kristo ang kaligtasan. Siya ang daan. Siya ang kinakailangang makilala ng mga comfort zone natin. Ng mga tahanan natin. Kailangan. At alam niyo po yung pangatlo? Ngayon ko din lang na-discover sa akin patuloy na pag-aaral, ang Samaria pala ay enemy zone. Kasi nung panahon na yon, ang Samaria at saka ang Israel, hindi sila magkasundo. Ayaw ng Hudyo sa mga Samaritano. Ang tingin nila sa mga Samaritano ay parang mabababang uri. Kaya hindi sila magkasundo. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, kasama yan sa kinakailangang makaabot ng Ebanghelyo. Samaria was hated by Jews. Ayaw ng mga Hudyo dyan. These are people with different beliefs, different attitude, or people na nakasakit sa'yo. Kaaway ko yan, bahala kang mapunta sa impyerno. Hindi ko kauri yan, bahala kayo dyan sa buhay ninyo. Basta ako, na kay Jesus na, kayo wala pa, bahala kayo. Hindi namin kayo kauri. Hindi namin kayo kasangga sa lahat ng bagay. Pero sabi ng Biblia, sa paglawak ng Ebanghelyo, kasama kahit ang mga hindi nating kauri. Kaya yung mga bansang sarado, pinupuntahan. Yung mga bansang ayaw sa Ebanghelyo, pinupuntahan. Hindi naman kauri. Pero ang dami mga misyonaring pumupunta sa iba't ibang bansa para lamang abutin ang mga Budismo, abutin ang mga komunismo, abutin ang mga atheists, abutin ang mga hindi naniniwala sa totoong Panginoong Hesukristo na nakilala natin. Kaya ano po ang challenge? Still share the good news even if they don't like you. Ipapahayag natin ang mabuting balita kahit ayaw sa atin. Ipagpipilitan natin, didikdik natin sa kanila, ipapanalangin natin silang mabuti na sana isang araw katulad natin magkasama-sama tayo. No? At ang pangapat, ends of the earth. Ito na yung buong mundo. Mission, outreaches, kung saan tayo po ay isinusugo ng Panginoon. Tingnan niyo po dito, not everyone will go. Hindi po lahat tayo makakahayo, but everyone can send and pray. Okay? Hindi naman tayo lahat makakahayo. Busy ka, ayaw mo, hindi mo kaya, pero lahat tayo pwedeng magpahayo. Kaya meron tayong mga tithes and offering. Kaya meron tayong permission. Kasi kung ayaw nyong humayo, magpahayo kayo. Amen? Kung kayo ang mayroong pera, kung kayo ang may kakayahan, kayo ang gamitin ng Diyos para tumulong sa mga humahayo. Alam niyo po ba kung paano kami nakarating doon sa Tarlac? Ang layo nun. Pero buong pamilya na isama ko. Bakit? Sila din ang nagpahayo sa amin. Hindi imagine? Hindi siya maliit na pera. Pero sabi, isama niyo ang iyong buong pamilya. Sasagutin namin ang lahat ng kailangan ninyo. Could you imagine? Ibang klase ang puso ng meron kapag gagamitin ito sa kagustuhang maipaabot lamang ang Ebanghelyo sa Panginoon. Ganon din po dito. Kung ayaw nyo sumama sa paghayo, magpahayo kayo. Ipanalangin nyo ang gustong humayo. Nagkaroon tayo ng outreach sa isang lugar.
Mag-iimbita si Tatay Pastor, sino sa inyong gustong sumama sa akin? Pupunta tayo sa Tansa, sa Dasmariñas, meron tayong itatayong gawain doon. Kailangan ko at least 5 nakasama tuwing linggo ng hapon. Hindi naman lahat gugustuhin. Kung hindi nyo gugustuhin, magpahayo kayo. Tumulong kayo sa pamasahe man lang. Correct? Tumulong kayo sa panalangin man lang. Tatay Pastor, hindi talaga ako pwede, pero ito ang budget, itutulong ko para makapagpahayo. At alam nyo ba, sa bawat nagiging bahagi ninyo, kasama kayo sa tagumpay. Nalala nyo po yung 100, road to 100,000? O di ba lahat kayo ay nag-share? Tingnan ninyo. Lahat dito, sulok by sulok, lahat ng nakikita ninyo, pintura yan, sa labas, sa loob at labas, na nagbigay kahit piso, kahit 5 piso, may masasabi kayo sa susunod na henerasyon, anak, naging bahagi ako ng pagtayo ng gusaling yan. Amen? Ganon din po sa labas. Maging bahagi po tayo sa mga gustong humayo, sa mga gustong makarating sa mga lugar. Hindi naman po ako makakarating sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Boracay na yan, laking gastos yan ha. Sa susunod na darating na Biyernes, Sabado, papunta naman ako ng Baguio. Wala naman ako malaking pera. Pero bakit ako nakakarating? Gusto nilang makarating kami, meron nagsesend papunta sa amin sa lugar na yun. Amen? Kami ang gagamitin, may gumagastos para sa amin. Pagdating namin doon, ginagamit kami ng Panginoon. So, ganoon din po ang picture natin dito. Iilan pa lang tayo, papunta tayong 5 taon, pero ang pagdami po natin ay sa kagustuhan ng bawat isa sa atin na tayo ay maging dahilan para lumawak ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng mga tao. Kaya pag nakakapag-invite kayo at nananatili sa ating lugar, napagpapala ang ating puso. Ang ibig po sabihin, ang Panginoong Hesukristo ay tinanggap nila sa kanilang buhay, nangusap sa kanilang buhay, nagpasaya sa kanilang buhay, naging pagpapala sa kanilang buhay, at naging dahilan upang tayo po ay magkasama-sama tulad nito. But the problem is, the catalyst, eto naging problema, persecution. Kasi nga ayaw nilang maghiwa-hiwalay Ay gusto nyo bang dumating pa sa punto dito sa Jesus Christ, the Art of Worship Imus, na magkaroon ng isang kwentong hindi natin malilimutan para lang tayo ay humayo, dumami, lumabas, at mangaral ng Ebanghelyo? Huwag nating antayin yun. Huwag nating antayin yun. Sa panahon nila, ito ang naging problema. Inusig sila, nagkaroon ng pag-uusig. Acts 8:1, all that day a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Hindi lang persecution, great persecution. And this is powerful. Ito ang wisdom ni Lord. Tingnan ninyo, ito ang wisdom. God's plan A, go. Ay ayaw humayo, but they did not go. So, God used plan B. Ano plan B? Persecution. Ibang klase si Lord. Meron siyang plan A. Pag hindi nagkaigi, meron siyang plan B. Correct? Nalala niyo po si Jonas. Yung kinain ng malaking isda. Ano ang plan A? Di ba papuntang Nineveh? Yun ang plan A eh. Ayaw sumunod. Ayaw sundin yung plan A. Ano ang plan B ni Lord? Okay. Kinain ng isda. Kahit nagpatihulog na. Kahit gusto nang magpakamatay, wag lang masunod yung plan A. Ang naging solusyon ni Yahweh, isdang malaki. Kainin ka ng isdang malaki. 3 araw ka diyang magnilay-nilay. Pagbuka ng bibig ng isda, nasan siya? Nasa Nineveh na. Kita nyo? Walang makakapigil sa programa ng Diyos. Maniwala po kayo.
Hindi tayo pwedeng tayo na lang. Hindi tayo pwedeng dito na lang tayo, Tatay Pastor. Wag na. Masaya na tayo na lang. Bayaan nyo lang magkaasawa ang aming mga anak. Dadami rin tayo. Hindi pwede. Kasi ang programa ng Diyos, lumabas tayo. Amen? Ang programa ng Diyos, lumaki tayo. Dumami tayo. Sa ngayon, hindi pa natin napapansin, 5 taon pa lang tayo. Pero pag 10 taon na tayo, 15 taon na tayo, 70 years old na si Tatay Pastor, ang ilan dito ay 60 years old na, mga kuba na yung iba, tayo pa rin. Malaki ang problema natin. Hindi tayo nakasunod sa plan B ng Diyos, sa plan A ng Diyos. O, di ba? So, there are 3 truths pagdating po dito sa pamagitan ng persecution spreads and does not stop. Yun ang nangyari. Dahil sa pag-uusig, lumawak, lumaganap, at hindi na sila napigil. Satan thought if he persecuted them, the church would stop. Ang pananaw ni Satanas nung panahon na yun, marahil, kung ito'y uusigin, hihinto sila. Pero baligtad. But what happened? They were scattered and they shared. Ibis na huminto, ibis na napigil ng sakit, ibis na napigil ng pandemic, hindi huminto. Nag-online ang mga churches. Amen? Hindi napahinto. Nagkaroon ng Jesus Christ Heart of Worship sa bahay namin. Amen? Naintindihan niyo po bang ibig ko sabihin? Walang sakit, walang pandemya, walang pag-uusig, walang pagpigil ang magpapapigil pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nung magkaroon ng pandemic, umangat ang teknolohiya, nagkaroon ng mga online ministry, at doon nabuhay at doon ipinanganak ang Jesus Christ, the heart of your worship. Okay, the blood of the martyrs is the seed of the church. Yung mga nagpakahirap, yung mga nagpakamatay, yung mga nagsakripisyo, sila po ang naging binhi ng pagsibol ng mga lokal na iglesia na katulad po natin. So ano po ang good news? The good news cannot be stopped by problem. Ang Panginoong Hesus ay hindi pwedeng pigilin ng mga problema lang na yan. Bagkus ang Panginoong Hesukristo pa nga ang nagiging sandigan natin para sila ay makakilala sa Panginoon. They did not hide. Hindi sila tumago. They still shared. Nanatili silang nag-share ng Ebanghelyo. Kaya ano sabi sa Acts 8:4? Those who had been scattered preached the word wherever they went. Yung lahat ng nanganak at lahat ng inusig, saan man sila makarating, ang sabi sila po ay nangaral ng Ebanghelyo. Wherever life throws you, you still carry Jesus. Saan ka man itapon ng sitwasyon, saan ka man dalhin ng pagkakataon, dahil dala-dala mo si Jesucristo sa lugar na yon. Sa lugar na pinuntahan namin, sa Tarlac, dinala ko, inaangat ko, itinaas ko sa aking pangangaral. Walang ibang bukang bibig, kundi si Jesus, si Jesus, si Jesus. Yan po ang talagang taglay-taglay natin kahit saan tayo makarating. No? At kahit po yung mga masasamang bagay, ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti. Number 3, God uses the bad for good. Kagaya ni Saul, siya po ay pinersecute. Acts 8:1, and Saul approved of their killing him. Siya mismo yung naging saksi ng pagpatay, naging saksi ng mga taga-usig ng mga Kristiyano. But all that day, sa harapan mismo, nasaksihan ni Apostol Pablo, the great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. At sa Acts 8:3, but Saul began to destroy the church. Siya ang naging instrumento para usigin ang iglesia. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Si Saul ang ginamit na persecutor nung panahon na yon. Siya ang nagpe-persecute nung panahon na yon. Pero sa kabila ng nangyaring ito,
ang mga kakristyanuhan nung panahon na yon ay nangalat at naging dahilan ng paglawak ng Ebanghelyo. The situation is bad. Very, very bad. Under persecution sila. But it turns into good. Kasi nangalat sila at lalong lumaganap ang Ebanghelyo. At ito pang maganda. Yung persecutor, siya pa yung number 1 na naging evangelist para ipangaral ang buong Ebanghelyo. Correct? Dito sa ating lugar, may tahimik lang dito. Pero alam ko, sa katahimikan iyon, maaari siyang kinakausap ng Diyos sa pagtulog, maaari kinakausap sa kanyang paglalakad, at maaring merong sumisibol na apoy sa kanyang dibdib para hindi mapigil na maipangaral ang Panginoong Hesukristo. But God would also use him to spread the gospel to the end of the earth. No plan of man can destroy the plan of God. Amen? Walang plano ang tao na kayang wasakin ang plano ng Diyos. Yung ayaw mo, sa iyo yan. Pero sa dulo, gugustuhin mo ang gusto ng Diyos. Wala naman talaga sa isip ng aming pamilya. Wala talaga sa isip. Hindi na pag-uusapan. Ang tangi lamang dinadala ko nung panahon na yon ay yung stand ministry. Yung pangangaral araw-araw. Dinadala lang nila ako sa lamesa kung saan kami kumakain. Doon lang ako nag-e-air araw-araw. Doon lang talaga. Isang salita lang talaga ang bumuka sa bibig ni Harlen sa aking anak na panganay. Papa, ba't di natin gawing magsimula tayo ng church dito? Isang tanong lang sumagi naman sa isip ko. Saan tayo magsisimula? Sabi nung anak kong panganay, ayan dito sa sala, dito sa sulok na to, tapos maglagay tayo ng upuan dito at saka doon, tapos i-on air natin, parang ang laki na yan. Tinanong ko yung lahat ng mga anak ko, walang tumutol. Lahat nagsabi, oo, Papa, kaya na natin to. Kahit ang misis ko, sige, tuloy natin, kaya na natin to. Malalaki na yung mga anak mo. Doon lang nagsimula. Kita ninyo? Ang Diyos pag kumilos, ang Diyos pag may plano, pag may programa, kahit ayaw ng tao, masusunod ang Diyos. Amen po ba yan? Kaya tinan nyo naman, kung sino aktibong gumagalaw dito, kumikilos, kami ng aking pamilya at kasama na kayo namin ngayon. Amen? Kaya sa paglalapad po ng atin, may 3 tanong sa atin. Do you have the power? May taglay ka na bang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu? Are you filled with the Holy Spirit or are you running and empty? No? Nararamdaman mo ba ang pagtitiwala mo ay sa banal na Espiritu at ang Panginoon ay kumikilos sa buhay sa iyo? Ang hamon sa iyo, go back to prayer. Ask to be filled. Kung ikaw ay natatakot, kung ikaw ay naduduwag, bumalik ka lang palagi sa pananalangin. Hingin mo lagi ang talino at karunungan ng banal na Espiritu. Pangalawang katanungan, which circle are you in? Saan ka na ngayon? Sa Jerusalem, nasa Jerusalem na ba tayo? Papunta na ba tayo sa Judea? Palabas na ba tayo ng Samaria? Malaking lugar na ba yung ating naaabot? Sa ngayon, hindi pa. Pero tandaan ninyo, isang araw, mababago ang sitwasyon. Magkakaroon tayo ng iba't ibang mga branches. Amen ba yan? Gagamitin tayo ng Lord wherever we go. Magtatayo tayo ng mga simbahang itatayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Are you still stuck in Jerusalem? Sabi dito. Hanggang ngayon ba nasa Jerusalem pa kayo? Who is your Samaria? The person you don't like but needs to hear the good news. Yung mga ayaw mong puntahan, pero ginugusto mong puntahan na ngayon dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo. At ang pangatlo, how will you spread even when it's hard? Paano mo ipinapahayag, ipinangangalat ang mabuting balita kahit sa tingin mo ay napakahirap? You do not need a stage to share. Hindi mo kinakailangan ng ganitong platform para ikay makapagbahagi. Sabi po dito, sa iyong work in chat, through helping, sa pagtulong, sa mga Facebook,
sa mga social media. Pwede kayo magbigay ng mga messages sa inyong mga ka-FB friends patungkol sa Panginoong Hesukristo. You can invite them. Pwede mo silang anyayahan. Acts 8:4, wherever you are scattered, be a witness. Kung saan tayo dalhin ng Diyos, maging saksi tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pagwawakas po natin, Acts 1:8, the plan. Acts 8:1, the plan in action. Tandaan po natin yan, hindi yan pwedeng hindi matutupad. Dahil ang plano ng Diyos, maging saksi tayo. Ayaw mo to pa rin? Bibigyan tayo ng Acts 8:1. Plano pa rin ng Diyos ang siyang masusunod. God wants to spread His good news through you. Hindi lang kay Tatay Pastor, hindi lang sa aming pamilya, through you. You were not called to just sit in the pew. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nakaupo lang dyan sa upuang yan. You were called to be a witness. Tinawag tayo para maging saksi. Ano ang final word natin? Acts 8:4. Those who had been scattered, preach the word wherever they went. Basa ulit tayo. Wherever you are right now, that is your calling. Spread the good news or the goodness of our Lord. So there are points to remember. Receive the power, the Holy Spirit, reach the circles, Jerusalem to the end, and then release in any situation, even in persecution. Amen? Palakpakan natin si Lord at nawa, maging hamon sa atin, this is our team, go and make disciples. Okay, so tayo po ay tumayo lahat. Tawagin ko na po yung ating Yada worship. Alam po ninyo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Gustuhin man po natin na tayo ay magsama-sama, tayo at tayo pa rin. Meron tayong kanya-kanyang pamilya na meron kanya-kanyang plano sa kanilang buhay. Minahal natin ang pamilya ni Michelle, kung nanonood man siya ngayon, pamilya ni Michelle, pero kinuha at pinalano ng Lord na sila'y mapunta sa lugar ng Pampanga. Nakasama natin ang matagal ang pamilya ni Wendy, minahal natin ang pamilya ni Wendy at ang mga bata, pero kinailangan silang dalhin sa lugar ng Pangasinan. Ganun po ang sitwasyon ng ating pong pamilya. May nananatili, merong umaalis. Meron tayo dito na minahal tayo at minahal din natin sila. Mga batang mga couples, pero meron silang mga plano. At yan po isa sa magiging sentro ng ating panalangin ngayon. Tawagin ko si Mami Bell. Ate Bell, dito ka nga sa unahan. Si Ate Bell po ay, Ate Bell, dito po kayo. Yan, pagpe-pray po natin siya sa kanyang kalusugan. Si Ate Bem, dito ka Ate Bem. Si Ate Bel po ay kailangan po ang help, prayer. Si Ate Bem naman ay nag-aasikaso na at isang pagkakataon bigla siyang magpapaalam sa atin, papunta ka sa bansang Saudi. At alam nyo ba na meron dito itong couple na ganito? Kayong mag-asawa, punta nga kayo dito. Ayan. Anong pangalan? Si John Ray po ay papunta namang Saudi. At dahil po sa pangyayari ng pagbaha na umabot hanggang sa leeg ng kanyang asawa, imbis na iwanan dito yung kanyang mag-ina, sabi nung ni John Ray, asawa ko, doon ka na lang sa lugar na kung saan hindi ako mag-aalala sa iyo. Kaya po si Rhea sa Thursday po ay pupunta na sa lugar kung saan mataas ang lugar. Saan yung lugar? Antipolo? Sa Zamboanga. Sa Zamboanga sila pupunta. So, ito na po yung parang pinaka-last nilang pagsama sa atin. No? Kasi September, first week of September, lilipad po si John Ray papuntang Saudi Arabia para magtrabaho.
ang kanyang asawa na mag-aalala siya nga naman, kinakailangan pumunta naman ng Zamboanga. Si Ate Bem, saglit na panahon lang, siya po ay aalis na rin dito sa atin. Yan po ang pamilya. No, ang pamilya po ay ganyan. Nananatili, may umaalis. Pero isang bagay po ang tiyak sa mensaheng ipinangaral. Kung saan man kayo tatapak, ang Panginoong Jesucristo ay hahanapin nyo at ipangangaral nyo. Nakuha po nyo ibig ko sabihin. Kayo po ay, lalo po yung mga bata natin na nagsisipag trabaho, nag-aaral, pag nagkolehiyo kayo, nagkatrabaho kayo, naiiba. Nagkakaroon kayo ng ibang desisyon. Kaya ako na dito, pupunta na ako sa isang lugar, dito na ako mag-aasawa. Lalayo at lalayo kayo sa lugar na to. Pero titiyakin ko po sa inyo, kung nasan ang pamilya ko, hanapin nyo lang kami. Naroon ang simbahan na inyong babalikan. No? Tatanda ako, pero ang legacy ng simbahang ito ay hindi mamamatay hanggang sa kaapu-apuhan ko kay Harold. No? Basta naroon kami, may pagsamba, may pananalangin, at merong palakasan. Tawagan ko rin po yung binata na kapatid mo ba yan? Pamangkin, Cyril? Ayun. Gwapo pala ang mga Cyril. Kaya lang, maliit ka eh. Okay? Si Cyril po ay isasama ng kanyang Hindi po magpapaiwan dahil mas mataas pa yung baha sa kanya. No? Masyadong kinabahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Which is naintindihan naman natin. At hindi lang nakasimba, pero sana makasimba sa linggo, yung mag-asawang isa pa. Sina Patrick po ay kailangan ding saan pupunta? Sa Saudi rin si Patrick, si Ria, yung babae, si Chloe, sa Antipolo naman ilipat. Kita nyo na, pinasaya tayo nito. Masaya nating nakasama ng ilang beses, pero marami pong pagkakataon, kinakailangan po nilang umalis. Diba? Kaya hindi ako magtataka kung sa araw, si Lovely ay papaalam dahil alam mo na kung saan ititira ni Kyle. Ganun lang yan eh. No? Ganyan lang ang buhay. Gaganyan-ganyan lang ang pagngiti nitong si Chubbs. Pero isang araw, bubulungan na niyan ako. Tatay Pastor, may gusto akong sabihin. Oo, naintindihan na kita. Ganun agad. Huwag mo na lang akong paiyakin. O, di ba? Ganun lang yon. Nalulungkot tayo, di ba? Nakakalungkot. Dahil sa next week, hindi natin sila makakasama. Maliban siguro sa event. Baka narito ka pa. Pero ganyan talaga. Maganda sama-sama, aalis at aalis kayo sa aming tabi. Pero titiyakin ko po sa inyo, ang Jesus Christ, the Heart of Worship, kung nasa ng aming pamilya, may babalikan at may babalikan kayo. Amen? At ang aking plano nga, at ang aking habilin, saan man kayo makarating mga anak, hanapin nyo ang Panginoong Jesus kung saan kayo naroon. Amen? Baka pwede natin awitin lang walang mahirap sa Diyos. Isang awiting makahawakan natin saan man tayo naroroon, walang mahirap sa ating Panginoon. Sa aking kailangan, higit sa aking naranasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan,
panalangin, kahilingan sa Panginoon. Katulad ni Mami Bell, meron siyang health issues. Baka meron pa po dito mga kasama natin na meron pong karamdaman o dinaramdam o may mga kahilingang personal, lapit lang po kayo sa unahan at ating idudulog sa Diyos na walang mahirap sa Kanya ang lahat ng bagay. Taas po natin ang ating mga kamay. Sama-sama po nating ibaba ang ating kalooban sa harap ng Diyos. Magpakumbaba tayo at tayo po ay pagministeryuhan ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu sa umaga pong ito. Aming Diyos, kami lahat ng mga nakataas ng kamay ay bahagi po ng paghayo. San man kami makarating, malalaganap ang Panginoong Jesucristo sa kapitbahay, kaibigan, kakilala, mga mahal sa buhay. Magiging instrumento po ninyo ang nagsisimulang gawain na tulad nito. Payag kami, dalhin mo kami kahit saang lugar. Payag kami dahil kung nasa ng misyon, naroon ng promisyon. Hindi man po lahat makakahayo, pero maraming magpapahayo sa amin. Maraming tutulong sa amin para makarating kami sa kahit sa kasulok-sulokang ipinagagawa niyo po sa amin. Payag kami, Panginoon, na maging bahagi ng paglaganap ng Ebanghelyo. Paglaganap ng Panginoong Jesucristo kahit saang lugar. May mga kapatiran po kami ngayon. Gustuin man namin silang pigilan pero hindi pwede. May kanya-kanya silang pamilya. May kanya-kanya silang pagtaguyod ng kanilang pamilya. Pero sana po matandaan ng kanilang isip at puso kung saan man ang lugar at lupang tatapakan nila. Dalhin nila ang Panginoong Jesucristo sa buhay nila upang marami pang makakilala sa pamamagitan nila. Magpatotoo sila kung saan po sila nanggaling. Ipagpatotoo nila kung anong kanilang natutunan sa amin dito sa aming pagsama-sama, Panginoon. Mga kapatiran naming magsisipag abroad, nagsasakripisyo ng kanilang mga oras para iwanan ang kanilang pamilya sa mabuting layunin. Ngayon pa lang makasumpong na sila ng mga simbahan, mga pastor na pwedeng tumulong muli para may pagpatuloy ang kanilang espiritual na buhay at doon ang Panginoong Jesucristo ay muling lalaganap sa lugar na yon. Mga kapatiran namin, meron pong mga dahilan kung bakit sila hindi nakakasimba. Si Mami Mimi sa kanyang kalusugan, si Ate Bel ganun din, at ang iba pang mga kapatiran dito na maaaring may mga karamdaman, Panginoon. Patuloy na kagalingan ni Kuya Alvin, talagang nahihirapan sa kanyang kalagayan. Manakanak karamdaman sa mga senior citizen na naming mga kapatiran, sina Mami Evelyn, ang mami ko, Mami Carmen, Panginoon, at sino man sa amin na meron ng nararamdaman, aming Panginoon, kailangan namin ng iyong lakas, kailangan namin ng iyong kagalingan, kailangan namin ng iyong kalusugan, Panginoon. Sa bansang amin pong tinitirhan, sa Pangulong ibinigay nyo sa amin, Vice President ibinigay mo sa amin, mga senador, congressman, mayor, mga barangay captain, mga institusyon na inyo po itinabi, iniayos, Panginoon, para sa pagtugon ng mga pangailangan namin. Ospital man ito, kapulisan man ito, mga bangko man yan, o mga paaralan. Salamat po, Panginoon, dahil naandyan sila. Tulong, Panginoon, sa mga problemang dadaanan ng iyo pong mga anak. Salamat po, sa gitna ng pagbaha, muli silang nakabangon. Sa gitna ng mga bagyo, muli nilang naranasan ang iyong pagkilos. Kaya naman, Panginoon, lahat ng mga kahilingan, lahat ng mga kagustuhan ng kanilang mga puso, mapangyari ang lahat. Sa tingin ay imposible, sa tingin ay mahirap, sa tingin ay parang hindi kaya. Pero ang aming awit, walang mahirap sa iyo, walang mahirap sa iyo, walang mahirap sa iyo. Aming Diyos, aming Panginoon, sa Diyos na napakamakapangyarihan sa lahat na umibig ng gayon na lamang sa Panginoong Jesucristong nananatiling Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, sa Banal na Espiritong tatakatibayan ng aming kaligtasan, sa Diyos na walang mahirap, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kwento at kasaysayan at kalagayan ng aming pamumuhay sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen.
Upo na po tayo, wala mo nang uwi dahil malaga po ang ating pabalita. Sa linggo po, wala po tayong worship service sa umaga. Lahat po ng may available at may kagustuhang sumama,